At nang paparating na bagong taon, maraming senior citizens ang matagal nang naghihintay ng malinaw na balita tungkol sa tulong na ipinangako at ngayon ay unti-unti nang lumilinaw ang lahat. Ang 18,000 universal pension na inaasahang babagsak sa December 17 ay hindi simpleng balita lamang, kundi isang konkretong hakbang na direktang tumutugon sa lumalalang pangangailangan ng mga nakatatanda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot, renta, kuryente at iba pang pangunahing gastusin. Ang halagang ito ay maaring magsilbing sandigan para sa milyong senior na umaasa sa limitadong kita o sa tulong ng kanilang pamilya. Maraming senior ang nagtatanong kung totoo nga BA ang anunsyong ito at kung bakit tila biglaan ang paglabas ng impormasyon. Ang katotohanan ay matagal nang tinatalakay ang pagpapalakas ng universal pension. Ngunit dahil sa proseso ng pag-apruba ng pondo, pag-aayos ng listahan ng benepisyaryo at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan ngayon, lamang ito umabot sa yugto ng aktwal na implementasyon. Ang December 17 ay itinakdang petsa kung kailan inaasahang magsisimulang pumasok o ilabas ang pondo, at ito ay sinadya upang umabot bago matapos ang taon. Kung kailan pinakamabigat ang gastusin ng maraming pamilya, ang konsepto ng universal pension ay nilikha upang tugunan ang matagal ng problema ng maraming senior citizens na hindi sakop ng regular na pensyon. Marami sa kanila ang buong buhay na nagtrabaho sa informal na sektor, nagnegosyo ng maliit, nagsaka o nag-alaga ng pamilya ng walang hulog, SASSS o GSEs, sa pagtanda sila ay umaasa na lamang sa tulong ng mga anak o sa kakaunting ipon na kadalasan ay hindi sapat sa pamamagitan ng universal pension. Layunin ng pamahalaan na tiyaking kahit papaano ay may matatanggap na tulong ang bawat senior anuman ang kanilang dating trabaho o estado sa buhay. Ang B18,000 na halaga ay hindi basta-basta napili. Ito ay bunga ng pagsusuri sa kasalukuyang gastos ng mga senior at sa kakayahan ng pondo ng pamahalaan para sa ilan. Ang halagang ito ay maaaring katumbas ng ilang buwang pambili ng gamot para sa maintenance, pang-check-up o pang-araw na pagkain para sa iba. Ito ay maaaring gamitin upang bayaran ang naipong utang, ayusin ang bahay o maghanda para sa mga darating na buwan. Ang mahalaga ay may kalayaan ang senior na gamitin ang pera ayon sa kanilang pinakamahalagang pangangailangan. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na hindi lahat ay automatikong makakatanggap. Kung may kakulangan sa record o impormasyon, isa ito sa mga dahilan kung bakit paulit ang paalala na huwag palampasin ang petsa at huwag balewalain ang pag-verify ng status. May mga senior na maaring may parehong pangalan, maling petsa ng kapanganakan o kulang na dokumento sa italaan ng lokal na pamahalaan. Ang ganitong mga simpleng detalye ay maaaring maging dahilan ng pagkaantala o hindi paglabas ng benepisyo. Kaya napakahalaga ng maagap na aksyon sa maraming lugar. Ang barangay at City o Municipal Social Welfare Office ang pangunahing pinanggagalingan ng impormasyon at listahan ng mga benepisyaryo. Sila ang may hawak ng master list at sila rin ang nakikipag-ugnayan sa national agencies para sa release ng pondo. Kung ang isang senior ay hindi nakalista o may maling detalye, doon nagkakaroon ng problema. Kaya ang pinakamainam na gawin ay personal na magtanong o magpakuha ng tulong sa isang mapagkakatiwalang kamag-anak upang masiguro na tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon. Hindi rin maikakaila na tuwing may ganitong klaseng anunsyo, dumarami ang maling balita at panlilin lang may mga kumakalat na mensahe na nagsasabing kailangan daw magbayad ng processing fee o may mga nagpapanggap na konektado sa ahensya upang manghingi ng personal na impormasyon. Dapat malinaw sa lahat na ang universal pension ay libreng benepisyo at walang sinisingil na kahit anong bayad upang ito ay ma-release. Ang sinumang humihingi ng pera kapalit ng pangakong tulong ay dapat iwasan at i-report sa kinauukulan para sa mga senior na may sakit, may kapansanan o hindi na kayang maglakad ng papeles. Napakahalaga ng papel ng pamilya. Ang mga anak at apo ay hindi lamang katuwang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa pag-intindi ng mga patakaran at proseso. Ang simpleng paglalaan ng oras upang samahan ng isang senior sa barangay hall o social welfare office ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kanilang buhay. Ang benepisyong ito ay hindi lamang para sa individual,
kundi para SA buong pamilya na umaasa SA kapakanan ng kanilang nakatatandang miyembro. May mga tanong din kung paano eksaktong matatanggap ang 18,000 SA ilang lugar. Maaaring ito ay ibigay bilang cash payout SA itinakdang araw at lugar, habang SA iba naman ay maaaring idaan SA isang card or account, kung saan dati nang tinatanggap ang iba pang benepisyo. Ang sistema ay maaaring magkaiba, iba depende SA lokal na pamahalaan at SA umiiral na mekanismo SA lugar, kaya mahalagang alamin ng maaga kung saan at paano ito matatanggap upang maiwasan ang kalituhan. Kaya mahabang paghihintay sa mas malalim na usapin, ang universal pension ay hindi lamang tungkol sa pera kundi tungkol sa dignidad. Sa mahabang panahon maraming senior ang nakaramdam na sila ay napag-iwanan o hindi napapansin. Ang pagkakaroon ng isang regular o malaking tulong ay nagpapakita na kinikilala ng lipunan ang kanilang kontribusyon at sakripisyo. Ito ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng kawalan ng halaga, kundi isang yugto ng buhay na dapat igalang at suportahan. Ang Disyembre ay panahon ng pagsasama-sama, ngunit para SA maraming senior ito rin ay panahon ng pangamba dahil SA dagdag na gastusin ang 1,000 universal pension ay maaaring magsilbing liwanag SA gitna ng ganitong sitwasyon. Ito ay maaaring magbigay ng kakayahan sa isang lolo o lola na makapaghanda ng mas maayos na pagkain, makabili ng kinakailangang gamot, o simpleng makaramdam ng kapanatagan na may darating na tulong bago. Matapos ang taon, hindi rin dapat kalimutan na ang benepisyong ito ay resulta ng patuloy na panawagan at advokasya para sa kapakanan ng mga senior citizens. Sa loob ng maraming taon, maraming sektor ang nanawagan ng mas malawak at masapat na pensyon. Ang kasalukuyang hakbang na ito ay maaaring hindi PA perpekto, ngunit ito ay isang mahalagang simula. Ang patuloy na pakikilahok at pagbabantay ng publiko ay mahalaga upang masiguro na ang mga ganitong programa